sa may poste, gumanon kayo para nagkakakitaan tayo. Kahit ayaw nyo yung mukha ko, gusto ko pa rin kayo makita. Di ba? Yung mga nakatago dyan sa poste, medyo umiwas kayo sa poste. Di baling Asers, di baling may tao dyan sa gitna, walang problema. Basta wag lang sa tapat ng poste. Okay lang yan, walang problema yan. Atin yan. Okay, para sa lahat ng members, tandaan nyo, pag nandito kayo sa lugar na ito, miyembro na kayo, you always feel at home. Okay, nakikinig kayo mga kapatid? This is your place. Tandaan nyo yan. Wag niyong iisipin na ako ang nagmamay-ari dito. Wag po. Wag niyong iisipin yan. Kailanman wala akong pag-aari dito. Nakuha nyo? Hindi po. Kaya makita nyo kung anong nakapangalan sa titulo ng ating lupa. Hindi ko naman pangalan yan eh. Pangalan po ng church. Wala akong pag-aari dito. Ako po'y lingkod ninyo. Nakikinig kayo? Ako po'y lingkod ng Diyos. Naglilingkod ako sa inyo. Kaya huwag niyong isipin na ako nagmamay-ari, ako pinakamayaman. Hindi po. Hindi po. Diyos natin ang mayaman. Siya po ang nagmamay-ari dito. Pati tayo siyang nagmamay-ari. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Kaya ang pakiusap ko sa inyo, pag kayo'y nandito, sapagkat miyembro na kayo, ingatan natin ang property ng Diyos na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. O mag-CR kayo, gamitin nyo na maayos. Saan man kayo pumunta dyan na umupo kayo dyan, gamitin nyo na maayos sapagkat miyembro ka, ikaw at ako, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa mga properties na ito. Amen? So atin ito, katiwala tayo ng Diyos. Nakikinig kayo mga kapatid? Yan, huwag niyong isipin. Ako nang iniisip niyo na kay pastor lahat to, hindi po. Actually, pag nawala ako dito, bukas kunin ako ng Panginoon. Sa inyo na po lahat to. Yung dinedrive ko na sasakyan, sa inyo na rin po yan. After the rapture, sa inyo na po lahat to. Namamangha pa rin sila. Sabi ko, after the rapture, sa inyo na lahat eh. Gusto niyo bang maiwan dito? Gusto niyo yata eh. Okay, ngayong umaga, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa presensya ng bawat isa as you open your Bibles in the book of Matthew chapter 19, please. Yung mga pakiano tong bata, kanino to? Kaninong anak to? Kaninong anak to? Pakiano nyo? Okay, so may mga bubuklatin lang tayo na hindi naman matagal ito. May iksi lang naman ito. Pero gusto ko lang basahin natin lahat. Okay? Nandiyan na kayo? Dito tayo sa Matthew chapter 19 verses 13 down to verse number, mabilis lang. Verse number 14. Tapos pupunta tayo dito sa Luke chapter 18 verse number 15 to verse number 17. And then, pupunta tayo dito sa Mark din. Matthew, Mark, Luke. Yan. Tapos pupunta tayo dun sa Mark chapter 10 verse 13 to 16. Yan, mabilis lang yan. Okay. Sige, nandiyan na po ba kayo? Ako na lang magbabasa, susundan nyo lang ako. Matthew 19, verse number 13. Sabi dito, then were there brought unto him little children. Ano yung dinala? Little children. That he should put his hands on them and pray, and the disciples rebuked them. But Jesus said, suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. Alright, dito tayo sa Mark
chapter 10, verse number 13. And they brought young children. Ano yung dinala? Young children to him. Him is Jesus Christ. That he should touch them, and his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not. For of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. And he took them up in his arms. Na-imagine nyo ba yung ginagawa ng Panginoon sa mga bata? Put his hands upon them and bless them. Wow. Amen. Luke 18. Luke 18. Verse number 15. Sabi ng Bible dyan, and they brought unto him also infants. Ano yung dinala? Infants. Infants. Di ba yung infants, baby rin yun, tama? Infants. And then, that he should touch them, but when his disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called them unto him and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as little child shall in no wise enter therein. Ngayong umaga, pag-uusapan natin, Jesus loves the little children. Jesus, do you believe that, mga kapatid? Kaya, makinig kayo na maigi, kayong mga may mga babies, kung mahal nyo ang inyong mga anak, mas mahal ng Panginoon ang mga anak ninyo. Nakuha nyo? So yan ang pag-uusapan natin. Jesus loves the little children. Gaano kamahal ng Panginoon itong mga batang ito, itong mga infants na ito. Itong mga babies na ito. Wala pang malay ito kung tutuusin, tama? Nakikinig kayo mga kapatid? Pero mahalaga yan sa Panginoon. Kaya pag pumunta kayo dito sa simbang ito, huwag niyong iiwanan sila sa bahay. Dalhin nyo dito palagi. Mamaya malalaman nyo bakit. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa presensya ng bawat isa. Ganon din po sa aming mga mahal na bisita. Dalangin po namin na hindi po ito yung una at huli na kanilang pagdalo, kundi ito po yung simula. At sila'y maligtas, sumunod sa inyo in water baptism. And they will grow spiritually and serve thee faithfully, O God. Ganon din po ang mga anak ninyo. Hamunin niyo po ang bawat isa at makita po namin yung ministry namin mula sa mga bata, Panginoon. Mula sa mga babies, Panginoon. Mula sa mga infants. The little children. Makita po namin gaano nyo sila kamahal, gaano kayo sila nagmamalasakit, Panginoon. Please help me and use me, O God, na maipakita ko po, give me wisdom sa inyo pong mga anak, Panginoon, ang katotohanan pong ito. In Jesus' name, Amen. Alright, you may be seated. Sige po, mamaya po, actually, itong preaching na ito ay meron pong part 2 mamayang hapon. Now, makinig po kayo para tuloy-tuloy po tayo. Now, itong binasa natin, napansin niyo po, binasa natin mula sa book of Matthew, Mark, and Luke. Nakikinig kayo? Amen. Napansin niyo po, pare-pares po ito na may presentation ang Panginoong Jesucristo mula sa mga mananampalatayang ito, like Mark. Katulad po ni Mark, katulad po ni Matthew, katulad ni Luke. Pare-parehas po na meron silang ipinakita mga kapatid, yung nakita nila, nasaksihan nila sa Panginoong Jesucristo kung paano niya pahalagahan ang mga babies. Paano niya pahalagahan yung mga little children? Paano niya pahalagahan yung mga infants? Nakikinig tayo? Ayon doon sa nabasa natin,
then makikita natin dito, Jesus was so criticized. Napansin niyo mga kapatid, nung ang mga magulang ay nagdala ng mga bata, infants, little children, kay Kristo, meron pong nag-rebuke sa kanila. Sino yung mga nag-rebuke sa kanila? Come on, according to those verses na ating binasa, sino ang nag-rebuke sa mga magulang na dinala ang kanilang mga babies, infants, little children sa Panginoong Kristo? Who rebuked them? Come on, louder. Disciples. Now, makinig kayo. Sino ang nag-rebuke, nagsaway sa kanila? Disciples. Imagine mga kapatid, yung mga disciples pa ang nag-rebuke sa kanila. Ibig sabihin, yung bang nagsabi sa kanila, bakit dinala niyo yung mga bata yan? Huwag na dito yan. Sino yun? Disciples. Na makinig kayo mga miyembro. Hindi kaila na marami ding mga miyembro na hindi kayo nakakaunawa bakit meron tayong ministry sa mga little children. Ha? Nauunawaan niyo ba ako mga kapatid? Akalain mo, dapat sila ang sumang-ayon sa mga magulang na ang mga magulang na ito ay dinala yung kanilang mga infants, dinala yung kanilang mga little children, dinala yung kanilang mga anak, mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo. But why the disciples rebuke the parents? Alam niyo kung bakit? Because they don't really understand the ministry for the little children. Kasi hindi nila naunawaan. Kaya nga, anong sabi ng Diyos sa kanila? Jesus said, suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Pabayaan nyo lang sila. Pabayaan nyo lang. Okay? Suffer. Ginamit ng Diyos yung salitang suffer. You know the word suffer means? The word suffer na ginamit ng ng Panginoong Jesucristo, it means, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan ay to endure death or pain or distress. Parang ang layo, di ba? The word suffer, it means to endure pain or distress. Na makinig kayo. Sino sa inyo dito ang may baby na nanay na dinala? Sino? Oh, yan. Alika Tintin, dali mo yung anak mo para makita nyo, ha? Kita nyo. Ito, actual na illustration ito. Nakikinig kayo mga kapatid? Bilis, wag mo nang dalhin yung tatay. Ikaw lang at ang anak mo. Doon ako interesado. Wag na yung tatay. Para makita nyo, ma-imagine nyo yung pangyayaring ito. Nakikinig kayo mga kapatid? Sino pa? Si Sister Jubilita. Nakita ko kanina dito Sister Jubilita. Yan, halika dito. Para makita nyo. Dito kayo. Dito. Yan, para makita kayo nila. Yan. Pagkatapos kayo anakan ng mga asawa nyo, dito kayo. Blessing yan, blessing. Ayan. Kita nyo sabi ng Biblia, little children. Sabi ng Bible, infants. The infants ito, tama? Tinan nyo Pero ang sabi ng mga disciples, mga kapatid, sabi ng mga disciples ay suffer not. Ay sabi ng mga disciples, nirebuke nila. Nirebuke nila yung mga magulang, sinaway nila. Sabi niya, huwag niyong dalhin yung mga babies niyo dito. Pero anong sabi ng Diyos sa kanila? Suffer the little children and forbid them not to come unto me. For of such is the kingdom of heaven. Pabayaan nyo lang.
Now, let us understand the word suffer. Pag sinabing suffer, mga kapatid, it means to endure. Naintindihan? It means pain. It means distress. Tingnan nyo ito yung actual para makita nyo, ma-imagine nyo yung pangyayaring ito. Tingnan nyo to. Kapatid, madali ba magdala ng mga babies dito sa simbahan na ganito ang itsura? Alam mo, pag kinarga mo ito, kapatid, hindi madaling kumarga ng bata. Anong nararanasan nila? Pain. Naintindihan nyo ba? Amen. Tayo mga tatay, hindi natin masyadong naintindihan ito. Pero mga kapatid, itong mga nanay, alam nyo, yung kargahin mo yung ganito, isang oras makakaramdam ka ng bigat, di ba? Nabibigatan tayo, makakaramdam tayo ng pain, makakaramdam tayo ng distress, makakaramdam tayo mga kapatid ng pagdudusa. Let's use the word, pagdudusa. Hindi madali. Akalain mo karkagar ka yan. Mamaya-maya iiyak. Mamaya-maya kung anong ginagawa. Mamaya-maya. Tapos yung minsan pa, yung tatay walang pakialam. Amen si Brother Jerry. Tapos pa, akalain mo yan, pagkatapos anakan walang pakialam. Hindi, mababait itong mga tatay na to. Pagtulog na sila. Alam nyo, hindi madaling mag-alaga ng ganyang bata. Whether you like it or not, mga kapatid, there is pain. Amen? Meron tayong pain na nararamdaman. Hindi easy. Kaya ko pinadala sila dito, mga kapatid, para makita nyo. Naunawan nyo ba? Pero, hindi ibig sabihin na ito, infants walang malay. Anong malay nila? Pero anong sabi ng Diyos sa kanila? No. Forbid them. Huwag niyong pagbabawalan. So anong ginawa ng Diyos sa kanila, mga kapatid? And sabi ng Biblia, and He laid His hands on them. Amen? And He laid, sabi nga ng Biblia dito, then were there brought unto Him little children, that He should put His hands on them and pray. Uunawain natin itong mga bagay na ito. And then sabi ng Bible dyan, sa isang talata na ating binasa, ano nakalagay dito, mga kapatid? Chapter 10, and they brought young children to Him, that He should touch them, and His disciples rebuked them, those that brought them. Ito yung mga hindi nakakaunawa. Kaya dapat kayo mga miyembro na uunawaan nyo, dapat maunawaan nyo, bakit may ganitong ministry tayo sa ating simbahan. Amen? Dapat maunawaan nyo yan, mga kapatid. Bakit? Sasabihin pa natin, bakit dadalhin pa yan dito? Istorbo lang yan. Wala pa naman naintindihan yan. Sa Biblia, hindi istorbo. Nagkakaintindihan tayo. At ang sabi ng Bible dito, but when Jesus saw it, He was much displeased and said unto them, suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verily, I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. And He took them up in His arms, put His hands unto them. At anong ginawa ng Panginoon? Kinarga ng Panginoon and blessed them. Hindi nyo alam, mga kapatid. Hindi nyo alam. Alam nyo ba, ito bang batang ito, may pandinig na ba ito? Ito mga ganito? Meron na. Alam nyo, pag dinadala nyo dito, infants, little children, mga kapatid, may naririnig na ito. Naririnig na nila yung preaching. Naririnig nga nila yung mga magulang nila pag nag-aaway. Come on, amen? O, di ba? Pag nagsasagutan si Brother Jerry at Sister Jubilita, di ba? O, naririnig ng baby nyo. O, pagka tinatakot ni Tintin si Dumark, naririnig ng baby nyo.
O, di ba? May pakinig na yan. Tandaan nyo yan. So, yang mga yan mga kapatid, maaring sa tingin natin wala pang kwenta dito, wala pang silbi or whatever na iniisip natin sa mga batang ito katulad ng mga disciples. Ano sabi nila? Huwag nyo nang istorbohin si Jesus Christ. Huwag nyo nang istorbohin ang Panginoon. Huwag na yan. Pero ano sabi ng Panginoon? No. Dalhin nyo dito. Amen? Number one, why and how Jesus loves our little children. Number one, Jesus wants to have a personal touch with our children. Nakikinig tayo? Tingnan niyo yung sinabi ng Bible dito. Ano nakalagay dyan? And they brought young children to him that he should touch them. Amen? That he should touch Jesus with our infants, with our little children. Now let us understand the word touch. Touch. Meaning, the word touch, it means to have an influence. To have an influence. Nakikinig tayo? Tingnan niyo mga kapatid. Ang ibig sabihin nito yung word na touch mga kapatid ay merong impluensya ang Diyos sa ating mga little children. Amen! Now, the word influence, it means authority. Authority. Authority, it means power to influence or command or thought or opinion or behavior. So, makinig kayo mga kapatid. Mga magulang, pakinggan natin ito. Tanggapin natin hindi. Ito ang katotohanan. Makinig kayo. Maraming magagawa ang Diyos sa ating mga little children na hindi natin kayang gawin, mga magulang. Okay, nakikinig kayo mga kapatid? Nakikinig ba tayo? Naulitin ko yung sinasabi ko sa inyo. Aminin natin at matanggap man natin, tanggapin man natin hindi, may magagawa at maraming magagawa ang Diyos sa ating mga little children na hindi natin kayang gawin, mga magulang. Do you understand that? Amen? Naunawaan ba natin yan, mga kapatid? Kaya, ang pinakamahalaga, bakit hindi po pinagbawalan ng Diyos ang mga little children, ang mga infants, mga kapatid? Nung nagdala sa Kanya ng mga magulang, dinala ang mga magulang sa Panginoong Jesus, alam niyo kung bakit? Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay merong personal touch ang Panginoong Kristo, even our little children. Amen! Yan ang kailangan natin. Anong ibig sabihin yan? Bata pa lamang, yung mga anak natin ay dapat habang lumalaki yan, mula infants, mga kapatid, hanggang sa paglaki nila, hanggang sa makatuntong sila sa pagiging adult na kalagayan, dapat mga kapatid, yung ganyang edad ay dapat dyan na nagsisimula yung impluensya ng Diyos. Amen! Alam nyo, yan ang number one na kailangan ng ating mga anak, impluensya ng Diyos. Amen! Alam nyo, nakakalungkot yung mga anak natin, alam nila kung paano. Ang nakakalungkot mga kapatid, tinan nyo dito na lumaki yung anak ninyo, pero walang impluensya ang Diyos sa kanila. That's the worst. Amen! Kaya nga makita nyo, yung ministry natin, ilan yung baby natin ngayon? Ilan yung mga ganito natin na tinuturuan? Wala. Ilan yung may mga babies ngayon? Sino yung mga nanay na may mga baby? Pwede ba kayong pumunta dito sa harapan? Sino? May mga babies. Wala? Hindi naintindihan itong sinasabi ko? Di bale. I hope na unawaan nyo yung infants na tinutukoy dito. Amen? I hope na unawaan nyo yung little children na tinutukoy dito sa mga verses na binasa natin. Alright, sige, pwede na kayo doon. Thank you. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ngayon, tingnan nyo mga kapatid kung gaano kaimportante itong pinag-uusapan natin. Kaya mga magulang, kailangan ang participation ng magulang sa pagkakataong ito. Amen? Amen!
We need the participation of parents. Sapagkat, alam nyo, pagka hindi kayo nag-participate dito, pagka hindi nyo in-involve, hindi nyo dinala yung mga anak ninyo habang sila ay baby pa lamang sa Panginoong Jesucristo, hindi nyo mamamalayan yan, kapatid, mas matindi ang impluensya ng sanlibutan sa ating mga anak. Amen? Ha? Kaya nga natin dinadala sa ganyang edad infants. Tingnan nyo, hindi pinagbawalan ng Diyos, mga kapatid. At makita ninyo, sa lahat ng ating mga dapat makita na napakalaga, pati sa pagkakataong ito, mga kapatid, tingnan nyo, nung nagdala sila ng bata sa Panginoong Hesukristo, makinig ka na maigi, meron bang mga sakit ang mga batang dinala nila sa Panginoong Jesucristo? Napansin niyo ba 'yon? May mga sakit ba sila? May mga kapansanan ba sila? Wala. Pero yung mga adult na dinadala sa Panginoong Jesucristo, karamihan sa kanila may mga kapansanan. Pero napansin natin, mga kapatid, yung mga babies, yung mga infants, yung mga little children na dinala sa kay Kristo, mga kapatid, walang sakit yun. Physically. So what's the purpose? Anong purpose dito? Anong layunin dito? Bakit hindi sinaway ng Diyos na wag dalhin sa Kanya, kundi sabi ng Panginoon, dalhin niyo sa akin? What's the purpose? Ha? Wala pa namang malay yung bata. Alam niyo kung anong purpose? Spiritual purpose. Amen! Spiritual purpose, kapatid. Kasi may buhay na yan eh. Naunawan ba natin? Kaya nga sabi ni Biblia, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Anong ibig sabihin niyan, kapatid? Impluensyahan natin ang ating mga anak mula pa sa infants, mula pa sa pagkabata, baby pa lamang yan, ang pinakamahalaga na impluensya na dapat merong impluensya ang ating mga anak ay walang iba kundi Bible influence. Amen! Kaya maganda yung hindi pa yan nagsasalita, turuan mo na paano manalangin. Hindi pa nagsasalita, dapat naririnig na niya yung pangalang Jesus Christ. Hindi pa yan nagsasalita, mga kapatid, dapat naririnig na niya yung word na amen. Dapat hindi pa yan nagsasalita, dapat naririnig na niya yung salitang pray o prayer. Amen? Dapat naririnig niya yung salitang church. Amen? Dapat naririnig na niya yung salitang mga Bible words. Amen? Kasi as he grows, mga kapatid, or her, habang hindi mo namamalayan yan, mga nanay, mga magulang, hindi natin namamalayan, yung mga anak natin lumalaki yan, nagkakaisip yan. Kaya ang pinakamahalaga, mga kapatid, yung impluensya ng Diyos, yung touch ng Diyos sa kanilang buhay. Amen! They need the touch of the Lord Jesus Christ, not touch of the world. Kaya tinan nyo ngayon ha, nasaan yung mga sumunod doon na edad? Sumunod doon na edad. Nandito ba sila? Pwede bang pumunta dito sa harapan yung iba? Yung sumunod na edad doon. Okay? Wala malang sumusuporta sa akin. Sumunod na edad. Oh, dito. Bilis. Oh, ito, tinan niyo to ha. Ay, ito, makulit na to. Parang nanay. Ha? Oh, dito kayo. Oh, ito. Ha? Sige, ligayo. Oh, ito. Ayan, alright. Sige. Oh, tinan niyo to ha. Oh, isipin niyo to. Oh, makinig kayo. Madali pang magturo sa mga batang ito. Sumagot naman kayo, mga kapatid, kung buhay pa kayo.
Madali bang magturo sa mga batang ito? No, hindi madali magturo. Sige. Ligay dito, ligayo. Oh. Tinan mo yan. Oh, tinan mo yan. Oh, ayan. Tinan mo, ang dami nito eh. Gusto ko makita niyo mga miyembro. Nakikinig kayo mga kapatid? Oh, isipin mo yan. Sige. Ligayo. Oh. Ilan to lahat? Ilan to? 10. Ilan? Kanina, makinig kayo. Anong edad ito? 1 to 4. 1 to 4. Sinong 4 dito? Yung nanay ang 4. Oh, ito, isipin niyo ito 1 to 4 ito. At kanina, ngayong umaga, meron silang 15. 15 sila. Oh, isipin niyo to. Madali bang magturo sa mga bata? Hindi madali magturo. Kaya nga, yung salitang suffer ay ang nakapaloob nun mga kapatid, may pain. Biro mo, dadali mo itong batang ito, dadali mo sa church, mamaya-maya, malingat ka lang mga kapatid, mawala lang sa kamay mo yan, mamaya di mo na naman saan sa pumunta. Habang nagtuturo doon sa rooms ng mga Sunday school teachers mga kapatid, mamaya saway dito, saway doon, saway dito, saway doon. Easy ba yun? Hindi easy ito mga kapatid. You need to suffer. There is pain. Ayaw sa gusto natin mga kapatid, alam niyo yung mga Sunday school teacher na yan, hindi pinapansin ng karamihan sa inyo mga kapatid. Pero every Sunday, they experience with the parents mga kapatid, pati itong mga magulang na ito, mamaya, gaganon-ganon yan, mamaya, nawawala yan, mamaya, saway dito, saway doon. Hindi pa na ituturo ng Sunday school teacher, kapatid, yung teacher yung dapat ituro, ubos na yung oras niya sa kasasaway. Pero bakit nandito yan? Because they need the influence of the Lord Jesus Christ. They need the touch of the Lord Jesus Christ. Alam nyo, every time na maririnig nila yung pangalang Jesus Christ, every time na maririnig nila yung mga biblical words dito, it means that's the touch of the Lord Jesus Christ. Bawat word na naririnig nila, biblical words, yan yung paraan kung paano i-touch ng Diyos ang mga batang ito. Amen, mga magulang. Thank you sa inyo mga magulang. Thank you sa inyo mga Sunday school teachers. Let's give them big hands. Oh, hindi nyo lang alam tong ministry natin mga kapatid. Makinig kayo. Eto ngayon. Lahat po nakakaalam sa nangyari kay Charlie Kirk. Tama? Sino po ang nagsisimpatiya sa inyo sa nangyari kay Charlie Kirk? Can you raise your hands? Walang nagsisimpatiya? Ako mga kapatid, nagsisimpatiya din ako. Maganda yung kamatayan niya. Alam niyo kung paano siya namatay? Nakikipaglaban, nakikipagdebate mga kapatid sa mga young men, young ladies, young people. Pero makinig kayo. Ang kagandahan dito sa pagsisimula natin sa bata, ti kunatay ti Ilocano, masigod tayo. Kung Ilocano kayo, nakikinig kayo mga kapatid? Ibig sabihin, habang bata pa to, habang infants, habang little children mga kapatid, anong ginagawa natin sa kanila? Nalalagyan na natin sila mga kapatid ng magandang pundasyon. Kasi pag edad nila ng ganito, wala silang pundasyon na Biblia kapatid, didebatihin ka ng mga to. Exactly mga kapatid, yun ang nangyari kay Charlie Kirk. Kapatid, makinig kayo. Sino, yun yung ministry niya eh. Anong ministry niya? Pupunta sa mga colleges para siya ay makipagdebate. Sino yung mga kadebate niya? Homosexual. Sino yung mga kadebate niya mga kapatid? Mga komunista. Pero wala pa tayong nabalitaan mga kapatid na ganitong edad na nakipagdebate.
Kaya kung sa ganitong edad, mga kapatid, malagyan na natin ang magandang pundasyon mula sa salita ng Diyos. Kung ang pundasyon nila ay si Jesus Christ, pag edad na ganito, hindi na kailangan ng debate. Members, sana makita nyo yung ministry at ginagawa ng simbahang ito. Ha? Naunawan nyo? Ang kailangan natin, mga kapatid, personal touch of the Lord Jesus Christ, influence of the Lord Jesus Christ, biblical influence, godly influence. Maganda yung quote kanina na pinasa ni Sir Virgie. Maraming lumaki dito sa simbahan, pero hindi sila lumaki sa Panginoong Jesucristo. Maraming kumakanta ng hymnals, pero hindi nila alam kung sino yung kinakantahan nila. Pero pag ito, mga kapatid, kaya nga pinakamaganda, every Sunday, every services, every day, every Sunday, Sunday morning, Sunday afternoon, dapat, mga kapatid, hanggang Wednesday, every day, dapat siguraduhin natin, mga magulang, na dapat araw-araw ay merong impluensya ang Panginoong Hesukristo sa mga batang ito. Or else, isang araw, mga kapatid, mas matindi ang impluensya ng salibutan, isang araw, didebatihin ka yung anak mong yan. It's worse. Pagka dumating ang punto, ang batang ito, sasabihin niya, wala namang Diyos, mami. Alam niyo ba na maraming mga estudyante sa mga universities, mga kapatid, na nagsasabi, walang Diyos. Hindi totoo si Kristo, hindi Diyos si Kristo. Okay lang yung homosexual na buhay. Kailangan mo nang debatihin. Pero pagka ganito, mga kapatid, wala pang debate. Sabi nga ni Pastor Hill, meron na ba kayong nakita na little children nakikipagdebate? Palagay nyo, meron na ba kayo nakita? Meron na ba kayo nakita? Wala pa. Ha? Meron na ba kayo nakitang homosexual na little children? Meron na ba kayo nakitang homosexual na infant? Wala pa po. Kaya habang wala pa silang impluensya ng kasalanan, impluensya ng sanlibutan, let's God be the influence na kanilang dapat makuha, matahak, hanggang sila ay dumating sa ganito, hanggang sa sila ay dumating sa ganitong edad natin, hanggang sa sila naman ay magbuo ng maka-Diyos na pamilya. Ito, so sasabihin ko sa inyo, pag hindi ito na-impluensyahan ng salita ng Diyos, 15 po ito. 15 ang problema at makikipagdebate sa inyo. Nakikinig tayo, mga kapatid? Kaya ang sabi ng Diyos, sabi ng Bible dyan, sabi ng Bible dito, and they brought young children to Him that He should touch them. Amen! Alam niyo, kailangan ng bawat isa sa atin, pati tayo mga magulang, yung touch ng Panginoong Hesukristo. Amen! That's what we need. Every Sunday, kaya nga dapat umaga, hapon, Wednesday, araw-araw, makinig kayo sa devotion natin. Bakit? Kailangan ng bawat isa at lalo na itong mga anak natin, kailangan nila ng personal touch ng Panginoong Hesukristo. Kailangan nila ng impluensya ng Panginoong Hesukristo. Amen! Or else, kapatid, hindi mo alam. Oh, tinan mo itong batang to. Maganda pa naman din. Eh kung mga maligawan ito ng mga siraulong young people, aanakan siya tapos iiwanan siya. Kawawa naman to. Pero pagka, tinan mo to. Ha? Tinan mo to.
Oh, pag ito hindi na-impluwensyahan ni Kristo, iinom ng alak to, maninigarilyo. Abay, problema ni Lola Vicky to. Eh kung lahat ito ma-impluwensya ng sanlibutan. Pero pag ito na-impluwensyahan ng salita ng Diyos, mga kapatid, sila yung magsasabi na, tanggapin si Kristo! Sila yung magsasabi na may Diyos! Sila yung magsasabi na ang kabaklahan ay hindi sa Diyos! Sila yung magsasabi niya na ang alak ay hindi sa Panginoon! Sila yung magsasabi niyan, ang droga hindi sa Diyos. Ang pagmumura hindi sa Diyos. Pero pag hindi ito na-impluwensyahan ng salita ng Diyos, sila mismo magmumura. Sila mismo magdodroga. Baka isang araw, si Makmak bakla ito. Ha? Baka itong apo ni Brother Juni maging bakla ito. Do you understand this morning, mga kapatid? Bakit may ministry tayo na ganito? Nakikinig tayo? Kaya pag umaga, dalhin nyo dito. Hapon, dalhin nyo pa rin. Huwag nyo kasi baka umulan ng hapon, baka magkasakit yung anak ko. Mas mahalaga ka pa, mas makapangyarihan ka pa sa Diyos. Kasi nakikita ko minsan, umaga lang nandito to mga to. Ang sabi ko sa inyo kanina, bawat biblical words na naririnig nila, that is the touch of the Lord Jesus Christ with them. Yan yung paraan ng Diyos para ma-impluwensyahan itong mga batang ito. Kaya dapat, hindi ako natutuwa pag wala ako nakikita ang ganitong bata paghapon. Kahit na sa tinan mo, lilikot nila. Bakit? Kasi yung tatay malikot din eh. Pero mga kapatid, lilikot-likot yan. Pero pag hindi na-touch ng Panginoong Jesucristo ang mga batang ito, habang lumalaki, mga kapatid, problema ng bansang Pilipinas ito. And then, hindi lang yan. Number 2, mga kapatid, Christ wants them to be blessed. Naikinig kayo ano sabi ng Bible dyan? And He took them up in His arms and put His hands upon them and blessed them. Bless them. Anong ibig sabihin yung salitang bless? Prosper. May I ask you, mga kapatid, can these little children prosper without Jesus Christ? Patik tayo mga adult, magpo-prosper ba tayo? Sasagana ba tayo kung walang Diyos, mga kapatid, sa buhay natin? Hindi mangyayari yon. Kapatid, makinig kayo na maigi. Hindi ibig sabihin may pera ka, masagana ka. Tingnan nyo ngayon yung mga kontraktor, yung mga politician na kurakot, mga kapatid. Bakit ang dadami nilang pera ngayon? Ngayon, sinusuri sila ngayon. At pagka nasuri talaga na sila ay involved sa corruption, makukulong sila ngayon. Pero marami silang pera. Hindi ibig sabihin, kapatid, na may pera ka. Hindi ibig sabihin na may malaki kang bahay. Ang laki ng bahay ni Diskaya. Ang laki ng bahay ni Alcantara. Ang titindi ng mga kotse nila. 40 million, 10 million, 50 million. Yung bahay nila mga kapatid, bilyones. Pero kapatid, kurakot sila. Tagumpay ba yun? Hindi tagumpay yun. Ang totoong tagumpay ay tagumpay yung nanggagaling sa blessing ng Diyos. Ang totoong tagumpay ay yung touch ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin yung impluensya ng Diyos sa buhay natin. What is money without Jesus Christ? Money without Jesus Christ is the root of all evil.
O sasabihin ko sa inyo, kaya yan ang rason bakit may bata, bakit may infants, bakit may mga little children sa ating simbahan. Dapat umaga, dapat hapon, dapat every services, dapat every day, merong personal touch of the Lord Jesus Christ with these little children. Alam mo pag edad to mga to? O tinan mo to mga to. Pag sila ngayon ay tumuntong sa edad ninyo, hindi mo na didibatiin ito tungkol sa Diyos. Sila na magsasabi, may totoong Kristo. Sila na magsasabi, may totoong simbahan. Sila na magsasabi, ayoko ng alak. Sila na magsasabi, ayoko ng kabaklahan. Ha? Sila na magsasabi, share the gospel. Pagdating sa Diyos, walang debate. Bakit? Bata pa, meron ng impluensya ang Diyos sa kanila. Bata pa, binibless na ng Diyos sila. Ha? Makinig kayo, kayo mga dalaga rito, sinong dalaga rito, makinig kayo, na hindi kayo nakaranas ng relationship na hindi tama. Ha? In other words, sino yung mga dalaga dito na lumaki sa ating simbahan na hindi na kayo nakaranas ng tinatawag na untimely relationship? Bihira. Ha? Iisipin nyo to, kung itong batang to, pag may manliligaw sa kanya, balang araw sasabihin niya, hindi ako magpapaligaw hanggat hindi ako handang mag-asawa. Samantalang marami dito, high schooler, parang kumarengkeng na. High school pa lang yun. Pag nakakita ng pogi, ang pogi naman, ang gwapo naman ito. High school pa lang yun. Kaya pag-uwi, panay lipstick, panay make-up. Ha? Pero ito pag nataniman ng salita ng Diyos, magdalaga ito, sasabihin niya, may manliligaw sa mga nandito. Ha? Ano sasabihin niya? Oy, hindi ako magpapaligaw sa inyo hanggat hindi ako handang magpaligaw. See, nakuha niyo mga kapatid? Katulad nyo kayo mga young people ngayon. O pag may nanligaw kayo, turuan ko kayo sandali. Pag may nanligaw sa inyo, nag-propose, may paluhod-luhod pa, wedding ring para sa'yo. Utot mo, ang magandang sasabihin nyo kayo mga makinig kayo mga babae. Pag may nag-propose sa inyo, anong sasabihin nyo? Anong plano mo sa akin? Okay, nakikinig kayo mga dalaga? Baka mamaya walang plano yan. Ang tawag dyan, ghost project. Naku, yung mga kapatid. Akala mo may nanliligaw sa'yo, walang plano. May manliligaw sa'yo, ghost project. In other words, may nanliligaw sa'yo, multo. Pero pag may nanligaw kayo sa inyo, kayo mga dalaga, anong plano mo sa akin, brother? Di ba? Mga kapatid, naunawan nyo ba kung bakit meron tayong ganitong ministry? Naunawan nyo ba kung bakit meron tayong good news class, nakikinig mga kapatid? Na bago sila tumuntong ng ganito, walang debate. Meron silang pagkaunawa, meron silang malinaw na pagkakilala at pagkaunawa tungkol sa Diyos sapagkat nung little children pa lamang sila, infants pa lamang sila, nandito na sila sa simbang ito. Meron na silang personal touch with the Lord Jesus Christ. Meron na silang blessing ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi nyo ba alam, every services na makakarinig ang mga anak ninyo,
ng biblical words, merong personal touch ang Diyos sa kanila. Hindi nyo alam mga kapatid na pinagpipray ng mga Sunday school teacher na yan, that's the blessing of God for them. I hope parents na unawaan ninyo. I hope Sunday school teachers na intindihan ninyo. Amen? Oo, hindi madali. May pain. By the way, mga kapatid, alam nyo ba itong mga batang ito? Pinapakain pa natin sila. Pero hindi yun ang pangunahin. Ang pangunahin dito mga kapatid is spiritual. Hindi pangunahin ang physical, ang pangunahin is spiritual. Ang pangunahin yung words, yung mga biblical words na naririnig ng mga batang ito from the Sunday school teachers. And every biblical words na maririnig nila, that's the influence, that's the personal touch of the Lord Jesus Christ for them. At isang araw, lumalaki yan, may tamang kasuotan, lumalaki yan, may tamang pag-uugali. I hope nagkakaunawan tayo. Kita nyo, anong napansin nyo sa harapan? Malilikot sila. Ibig sabihin, hindi easy. Pero kailangan natin dalhin sila sa Panginoon para merong impluwensya ang Diyos sa kanila. Kinakailangan natin dalhin ang Diyos sa kanila, sa mga batang ito mga kapatid, sapagkat para merong personal touch ang Panginoon sa kanila. Mamayang hapon, ang ipipreach ko sa inyo, ano ang magandang impact sa atin sa ministry natin sa mga batang ito. Papakita ko yan mamayang hapon. Don't miss this. Ano ang impact sa atin sa pagmi-ministry natin sa mga batang ito? Alam nyo, napakaganda yun. Pag nakita nyo, narinig nyo mamayang hapon ito. But this morning, why Jesus loves the little children? Number one, God wants them to have a personal touch with them. Number two, God wants to bless them, to prosper. Nakikinig tayo mga kapatid? Napakaganda na bata pa lamang to, nagpo-prosper na habang lumalaki, may prosperous life sila. Bakit? Sapagkat meron silang impluensya ng Diyos sa kanilang buhay. Tumayo tayo lahat. Let's come to the altar. Sama po nyo ang inyong mga anak. Come on. Isama nyo yung inyong pamilya. Dito tayo sa altar at makipag-usap tayo sa Panginoon. Kung ang mga infants, kung mga little children, they need the touch of the Lord Jesus Christ. What we need this morning, every family need the touch of the Lord Jesus Christ. Kung ang mga batang ito, nangangailangan sila, ang sadya ng Panginoon is to bless them. Naniniwala din ako mga kapatid na ang bawat pamilya gustong i-bless ng Diyos. Come on. Everybody. Come to the altar. Walang magkukwentuhan. Diyos ang kausapin natin. Ang kailangan natin lahat, mula sa magulang hanggang doon sa pinakabata sa atin ngayong umaga sa auditorium na ito, we need the touch of the Lord Jesus Christ. We need the blessing of the Lord Jesus Christ. That's what we need. Hindi pera. Hindi physical needs. But what we need is spiritual needs. Tignan nyo itong mga taong ito, ang yayaman nila. Pero, did God bless them? No. Ang dami nilang pera, ang dami nilang magagandang bahay, dami nilang magagandang sasakyan. But did God bless them? No.
Hindi man tayo mayaman, hindi man tayo mapera, mga kapatid. Wala man tayong ari-arian katulad ng ari-arian nila. Pero anong meron tayo? Jesus Christ. What we need is the personal touch of the Lord Jesus Christ. What we need is the blessing of the Lord Jesus Christ. Mula sa mga infants natin na nandito ngayong umaga, yan ang kailangan natin. Kaya mga Sunday school teacher, huwag tayong mapagod. Huwag tayong tumigil. Dakilang Diyos na mapagpalat, makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po sa amin po nasaksihan ngayon pong umaga. Thank you na meron kami ginagamit po ninyo, meron pong ministry na maabot po ang mga infants. Maabot po, Panginoon, mga little children. Because we believe, oh God, that you love so much the little children. You want them, oh God, to have a personal touch, influence from you. You want them, oh God, to be blessed, to prosper, habang sila po ay lumalaki, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isang tiklop tuhod, Panginoon, na gumawa ng commitment na ipagpapatuloy namin ito, Panginoon, ang ministering ito, na turuan ang mga bata para pag-edad nila, Panginoon, ng young people, adult, ay hindi na po sila makikipagdebate tungkol sa mga Diyos na bagay. Kundi sila po ay fully well-known po sila, filled po sila, puspos sila, Panginoon, ng inyong banal na salita. At sila po, Panginoon, ang lalakad sa lansangan na magsasabi, merong Diyos. Kaya tulungan niyo po ang bawat members na dapat hindi namin sasawayin ang mga nagdadala ng mga magulang, dinadala po nilang kanilang mga infants o kanilang mga little children, kundi tulungan po namin sila, Panginoon. O Diyos, salamat po. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan, at salamat na ipinapakita niyo po sa amin yung dapat po namin makita, Panginoon. Na magsisimula kami na magturo sa mga bata. O Diyos, i-bless niyo po ang mga magulang. I-bless niyo po ang mga members. I-bless niyo po ang mga bata. In Jesus' name. Amen. All right.